Ayan po mga kapita, isa ho magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, matindi po ito hong binitawan po na pahayag po mga kapita ni Attorney Edward Chico po, isa hong political analyst mga kapita. Patungkol ho sa issue po ng ill-gotten wealth, okay, mga kapita. Okay, na charge po ng prosecution panel against Vice President Sara Duterte. Kung tutuusin po, wala naman pong may pakitang konkretong ebidensya po ang prosecution daw mga kabidan po patungkol ho sa ill-gotten wealth, alleged ill-gotten wealth po ni Vice President Sara Duterte. Hindi man lang na-establish po doon kung paano ho nagkaroon po ng ill-gotten wealth, ano po ang pinagkukunan po mga kabidan ng ill-gotten wealth ng Vice Presidente, mga kabida. Okay? Kaya nga humingi po sila ng sabina para ho doon sa bank accounts, tax records, at yung AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa, mga kabida, dahil wala ko silang may presentang konkretong ebidensya, mga kabida. So gusto ko nilang makakuha po ng ebidensya doon ho sa mga dokumentong yon. So sa madaling salita, mga kabida, forum shopping po. Okay? Fishing expedition, mga kabida, po. Okay, pakinggan po natin. Ito hong panayam po, mga kabida, kay Attorney Edward Chico po. Alright? Narito po. On the issue on lack of probable cause. Okay. They could have simply said that there was an allegation of unexplained wealth, but it was not really backed by sufficient evidence to, at the very least, constitute probable cause. So I could have said na dapat ang ginawa dito, hindi nga nila alam kung ilan yung accumulated wealth, hindi nila na-detalye ano nga ba talaga pinagkukuhaan niya ng pera, but it was just a general sweeping statement na Vice President ka lang, lumaki ang pera mo, so pwede na yan. So he could have argued on that. Kaso ang problema dito, even if he did argue on that, at the end of the day, it's really a numbers game. Yung presiding officer, kakampi ng mayorya, at yung mayorya, alam naman natin, ay against sila kay Vice President, hindi ba? Because it definitely would have been a different story if it were Alan Peter Cayetano who is sitting as a presiding officer. Okay. So yun yung problema sabi ng Supreme Court, ang impeachment para siyang political exercise, yes, sa numbers game, pero dapat parang korte rin. So yun lang yung magiging problema dito kapag binuksan mo na yung mga records. Halimbawa, baka may mga allegation doon na walang kaugnayan dyan sa unexplained wealth. Ayun po. Okay. Wala kong sufficient evidence, okay, back, mga kabida, doon ho sa allegation po ng ill-gotten wealth against the Vice President. Makikita naman po, mga kabida, doon ho sa articles of impeachment po, mga kabida. Kaya nga, meron po akong narinig na statement mula kay Prosecutor Cheljuk po. Kaya daw nila gustong buksan yung records po ng Vice Presidente, mga kabida. Katulad na lang po ng bank accounts. Ito hong tax records, yung AMLAC documents, mga kabida. Kasi hindi daw natin malalaman kung meron bang ninakaw ito hong si Sara Duterte, mga kabida, kung hindi bubuksan yung mga dokumentong yon. Okay? So, ibig sabihin po, wala ko silang sarili pong ebidensya po, mga kabida, na magbaback up doon ho sa kanilang claim na biglang lumago po ang yaman po, ng Vice Presidente, mga kabida, po. Okay? Nagre-rely lang po sila doon ho sa magiging tugon doon ho sa mga dokumentong hinihiling po nila, mga kabida. Diba? So, that's fishing expedition, mga kabida, po. Dapat hindi ho pinayagan yon ng impeachment court, mga kabida. Diba? Kaya tama yung sinabi po ni Attorney Chico, ang hindi ho maganda dyan, kapag mabuksan yung mga dokumentong yon at meron po silang madiscover po, mga kabida, na hindi ho connected sa impeachment trial po ng Vice Presidente. Yun yung mahirap po doon, mga kabida, po. Kasi parang naghahanap po sila ng pwede hong ipambala po nila against the Vice President doon mga kabida, kung tutuusin po natin. Okay? So sa madaling salita, walang hong kaso. Laban ho sa Vice Presidente po, mga kabida, po. It's just like
Meron na pong ipinakita po si Trillanes, mga kabida, na mga dokumento na nagsasabi meron pong billions of pesos po, yung bangko po ni Sara Duterte at saka ni Manscarpio, mga kabida. Di ba? Pwede na ba yun? Ganun-ganun lang po, mga kabida, na walang konkretong ebidensya na inilatag po. Okay? Tapos, biglang hilingin po, sa impeachment court. O sige, ilabas na natin yung dokumento po ni Sara Duterte. Baka makikita po natin doon yung hinahanap natin. Pwede ba yun? Di ba, mga kabida? Ang mahirap lang po, baka naman meron po silang mahanap doon na mga kabida na pwede ho nilang gamitin. Posible naman po yun, mga kabida, di ba? Kasi nga may mga hindi ho dapat isali ho sa impeachment trial po ni Sara Duterte. May mga charges na supposedly out na po doon ho sa pagiging vice-presidente po, ni Sara Duterte. Sinali nga look what happened to the charge po, mga kabida, na pati yung 2007 hanggang 2022, isinali pa po na hindi naman po yun kabilang doon ho sa impeachable offense po, ni Vice President Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte, mga kabida, hindi pa po vice-president during those time. Okay? From 2022 downwards, okay? Hanggang 2007, mga kabida. Malinaw naman po yung desisyon po ng Korte Suprema, Duterte versus House of Representatives, na ang dapat lang pong gawing o gamiting ebidensya po, mga kabida, against the Vice President, yung mga ebidensya po, yung mga actions po, ng Vice Presidente while she is serving as Vice President, meaning from 2022 hanggang kasalukuyang taon po, mga kabida. Diba? Pero outside na po doon ho sa kanyang pagiging Vice Presidente, ay hindi na po dapat isali yon. Kasi hindi naman po yun impeachable offense kung ano man po yung nagawa po niya doon, mga kabida, po. Diba? So, dalawa na po. Una, yung grave threat. Wala hong evidensyang na-establish po doon, na meron pong grave threat si Vice President Sara Duterte against the President, First Lady, and House of Representatives Speaker, mga kabida, o former House of Representatives Speaker na si Martin Romualdez. Okay, ngayon, ito hong bubuksan na article ngayong araw po ng Miyerkules, mga kabida, na ill-gotten wealth. Ewan ko ba kung meron ba silang mapala po doon, mga kabida. Ang masaklap lang po dyan, baka naman po pagbukas nila sa mga bank records ni Sara Duterte, mapahiya itong mga nasa prosecution panel, na buong akala siguro nila, mga kabida, na meron na pong nakalagay doon, mayroong ma-establish o makita na ill-gotten wealth, billions of pesos na halaga po, mga kabida, sa bangko po ni Sara Duterte. Yun pala, at the end of the day, wala. Mapapahiya po, yung prosecution ho dito, mga kabida. Kasi kung titingnan mo, yung demeanor po, mga kabida, ng mga abogado po, ni Vice President Sara Duterte, parang wala lang po sa kanila, parang cool, mga kabida, parang hindi ho sila takot, okay, na buksan itong mga dokumentong ito, mga kabida. In fact, during the time na tinanong po, mga kabida, ito hong si Attorney Michael Pua, ng mga reporters, kung aakyat ba sila sa Korte Suprema, ang nasisense ko doon ho sa kanyang tanong, parang alanganin, parang hindi na ata, mga kabida, po. Kasi kung may plano pa silang aakyat po, mga kabida, considering ang taning na binigay po ng impeachment court na ilabas itong mga dokumentong ito ay July 30. Okay, mga kabida. So, ibig sabihin, dapat ngayon pa lang, magsampa na po sila ng petisyon sa Korte Suprema. Kasi alam naman po natin kung gaano po kabagal po ang SC magdesisyon, mga kabida, po. Wala So, ibig sabihin, hindi po kailangan, mga kabida, po. Kaya ko nilang harapin itong mga ebidensya na ilalatag po ng prosecution, Kasi alam po nila, mga kabida, na wala kong mapapala ang prosecution sa mga dokumentong hiningi po nila, mga kabida, sa impeachment court. Itong mga bank documents, tax records, AMLAC records, po, mga kabida. Diba?
So, abangan po natin yan sa Miyerkules, ano? Kasi sa Miyerkules po mag-umpisa itong ang resumption po ng impeachment trial, ano? Kasi 27 po ay State of the Nation address po ng Pangulo, ano? Mga kabida. Okay? So, that's it. Okay? Walang matibay na ebidensya ang tingin po ano ni Attorney Edward Chico dito ho sa issue po ng ill-gotten wealth against the Vice President, ano? Mga kabida, ano po. Alright, para ho sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.